tuluyan na itong naglaho. Wala nang makita. Sa isang tag-init na punong-puno ng matinding init, bigla na lang nagka-brownout sa maraming bansa sa mundo. Huminto ang mga aircon, umasa sa emergency generator ang mga ospital at biglang bumalot ang kadiliman sa mga syudad. Hindi ito kakaibang sitwasyon. Ilang beses na itong nangyari, subalit may isang bagay na nakapagtataka. Sa kabila ng magkatulad na kondisyon, temperatura at mataas na pangangailangan, may isang bansa na walang anumang balita ng paghihirap, brownout o pangangailangang magpaliwanag. Ano ang kakaiba sa lugar na iyon? 40, haza, hey, 40, and ore, Celsius. Sa Europa, ito ay isang numerong hindi maisip, ngunit nangyari ito sa tag-init na iyon. Sumabog ang pangangailangan para sa aircon at ang grid ng kuryente ay humiyaw sa hirap. Ako ay nasa control center. Pinanood ko ang pagdami ng mga pulang ilaw sa screen, isa-isa, at sa loob lamang ng 7 minuto, 16 na bansa sa Europa ang sabay-sabay na binalot ng kadiliman. Ang pangalan ko ay Enger, Gabriel, Gab, Alcantara. Sa loob ng 30 taon, nasaksihan ko na ang hindi mabilang na krisis sa sistema ng kuryente, ngunit iba ang gabing iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang sabay-sabay na pagbagsak ng grid ng Europa. Inilunsad ako bilang general consultant sa lugar, ngunit wala akong nagawa. 47 ng hapon iyon, lumabas ang unang babala sa screen ng Central Control Center sa Berlin. Nagsimula ito sa timog ng France. Ang pangangailangan sa kuryente ay lumampas sa inaasahan ng 27%. Hindi iyon malaking problema. Kailangan lang gamitin ang reserve na kuryente. Subalit makalipas ang 3 minuto, biglang nag-iba ang sitwasyon. Lumabas ang parehong signal sa hilaga ng Italy. Sinundan ito ng Spain, Greece at Austria. Sabay-sabay na umilaw ang mga pulang ilaw. Hindi ito nagkataon lamang. Isang heatwave ang tumama sa buong rehiyon. Nagkagulo ang control room. Ang mga tauhan ay kumontak sa mga operator ng bawat bansa, ngunit lumabas ang problema. Sino ang unang gagamit ng reserve na kuryente? Nagbigay prioridad ang bawat bansa sa sarili nilang oras. Kailangan ng kasunduan. Ngunit hindi ito umusad ng mabilis. 4:54 ng hapon. Automatikong pinutol ang isang transmission line sa timog ng France dahil sa labis na karga. Ang karga ay lumipat sa katabing linya. Hindi rin kinaya ng linyang iyon. Nagsimula ang chain reaction. Malinaw kong naaalala ang sandaling iyon. Umalingaw-ngaw ang mga alarm, hindi lang isa, kundi 10, 20. Lahat ng screen ay namula. Gawin ang restoration, sigaw ng isang tao. Ngunit hindi gumana ang restoration algorithm. Bakit? Dahil ang sitwasyong ito ay hindi nasama sa senaryo noong dinisenyo ang sistema. Handang-handa sila sa brownout ng iisang bansa. Ngunit ang krisis ng 16 na bansa nang sabay-sabay ay wala sa manual. Huminto ang sistema. Naging responsibilidad ng tao ang pagpapasya. Ngunit sino ang magdedesisyon? Sabi ng operator ng France, kailangan ng konsultasyon sa Germany. Ang Germany ay humingi ng approval mula sa Energy Committee ng European Union. Ang komite ay nagpatawag ng pagpupulong ng mga ministro ng bawat bansa. Ang proseso ay perpekto. Sumunod sa regulasyon. Ngunit ang grid ng kuryente ay hindi na naghintay pa. 4:54 ng hapon, sabay-sabay na nagkaroon ng malawakang brownout sa 16 na bansa sa Europa. Namatay ang ilaw sa mga emergency room ng ospital. Huminto ang mga tren sa subway sa loob ng mga tunnel. Paralisa ang komunikasyon. Namatay ang mga traffic light at nagkagulo ang trapiko. 7 minuto lang iyon. Wala akong nagawa sa loob ng 7 minutong iyon. Pakiramdam ko, walang kabuluhan ang 30 taon kong karanasan bilang eksperto. Ang tanging nagawa ko ay titigan ang screen. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng order. Hindi ito tunog ng pagsabog. Hindi rin tunog ng alarm. Ito ay katahimikan. Walang nakapagsalita. Inabot ng ilang oras ang restoration. Ang lawak ng pinsala ay hindi matantiya. Nagkaroon din ng mga namatay dahil huminto ang mga ventilator sa ospital. Kinabukasan, nagpatawag ng emergency meeting. Nagtipon ng mga ministro ng bawat bansa.
nagsimula ang pagtuturuan. Sinuway ng France ang Germany at sinisi naman ng Germany ang disenyo ng sistema. Binanggit ng media ang record-breaking heatwave bilang sanhi. Ginamit ang salitang hindi maiiwasan. Sa sandaling narinig ko ang salitang iyon, naging kumbinsido ako. Hindi ito kalamidad. Problema ito sa disenyo. Bakit paulit-ulit na bumabagsak ang power grid ng mga developed na bansa? Hindi umalis ang tanong na ito sa isip ko. Mayroon kaming state-of-the-art na teknolohiya, isang grid ng kuryente na may kasaysayang 200 taon, kumpleto sa iba't ibang safety devices. Pero bakit bumagsak sa loob ng 7 minuto? Nagsimula akong gumawa ng post-mortem report. Nagtipon ako ng data, ang power consumption pattern ng bawat bansa, transmission capacity, reserve rate, restoration time, ikinumpara at sinuri ko ang lahat ng numero. At natuklasan ko ang isang pattern, kung mas developed ang isang bansa, mas madalas ang brownout. Ito ay isang paradox. Kung mas umuunlad ang teknolohiya, mas nagiging vulnerable ang sistema. Bakit? Ang resulta ng aking pagsusuri ay malinaw dahil nakakalat ang responsibilidad. Kung mas maraming operator, mas matagal ang desisyon. Kung mas komplikado ang mekanismo ng kasunduan, mas naantala ang pagtugon. Kung mas maraming regulasyon, mas bumabagal ang sistema. Mula ng araw na iyon, hindi na ako naniwala sa mga success story. Ang power grid ng Europa ay isang model case na nakasulat sa mga textbook. Ngunit sa katotohanan, bumagsak ito sa loob ng 7 minuto. Kung gayon, nasaan ang tunay na success story? Nagsimula akong hanapin ang sagot na iyon. Kinuha ko ang lahat ng data ng power reliability ng mga bansa sa OECD. Para sa nakaraang 10 taon, ikinumpara ko ang bawat bansa at napansin ko ang isang kakaibang bagay. Isang bansa lang ang exception. Ang taunang oras ng brownout ay hindi kapani-paniwalang maikli. Hindi ito natinag ng matinding init o taglamig. Walang naitalang malawakang brownout. Noong una, hindi ako naniwala. Akala ko, statistical error lang iyon. Ngunit ang data ay consistent sa loob ng 10 taon. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang sagot na hinahanap ko ay nandoon. Subalit, sabay noon, nakaramdam ako ng discomfort. Bakit? Dahil kailangan kong tanggapin ang katotohanan na ang Pilipinas ang dapat naming matutunan. Pilipinas. Nang una kong makita ang pangalan na iyon, nag-alinlangan ako dahil masyadong malinis ang data. Sa power statistics, ang malinis ay may 2 kahulugan, perpekto o minanipula. Agad kong inisip ang pangalawa. Binuksan ko ulit ang power reliability ng mga bansa sa OECD. Data sa loob ng 10 taon mula 2014 hanggang 2024, inayos batay sa taunang oras ng brownout. USA, average 3 to 8 minuto. France, 245 minuto. Germany, 190 minuto. UK, 194 minuto. At ang Pilipinas, 16 na minuto. Hindi ito kapani-paniwala. 16 na minuto lang? 16 na minuto lang sa isang taon? Ulit kong kinalkula. Baka mali lang ako ng basa. Baka segundo, hindi minuto. Hindi. Minuto iyon. 3 beses kong binura ang numerong iyon at 4 na beses na binasa. Pareho pa rin. 16 na minuto. Hindi nagbago. Siguro, iba ang standard ng statistics, sabi ko sa sarili ko. Magkakaiba ang paraan ng pagsukat ng brownout ng mga bansa sa OECD. Ang iba ay 5 minuto pataas lang ang itinatala. Ang iba ay 1 minuto pataas. Siguro, maluwag ang standard ng Pilipinas. Kaya hinanap ko ang orihinal na report. Ang Pilipinas ay may mas mahigpit na standard. Itinatala nila ang lahat ng brownout na 3 minuto pataas. Kasama pa ang mga planned outage. Mas mahigpit pa kaysa sa ibang bansa. Siguro, dahil maliit lang ang bansa, gumawa ako ng pangalawang hypothesis. Kung maliit ang lupain, madali ang pamamahala. Maikli ang transmission distance, ngunit hindi rin ito tugma. Ang lawak ng lupain ng Pilipinas ay halos katumbas ng UK. Ngunit ang population density ng Pilipinas ay mas mataas. Mas mataas ang concentration ng pangangailangan sa kuryente. Sa halip, mas mahirap ang pamamahala. Unti-unti akong nakaramdam ng discomfort. Sunod, sinuri ko ang klima.
Baka ang Pilipinas ay may katamtamang klima at hindi nagbabago ang pangangailangan sa kuryente. Binuksan ko ang data. Peak na temperatura sa tag-init. Sansuba, Anda, Sansuba, Iko, Ibansi, C. Minimum na temperatura sa taglamig. Sowu, Andizo, Sowu, Andizo, C. Malawak ang saklaw ng temperatura. Mas extreme pa kaysa sa Europa. Isang istruktura na nagpapataas ng pangangailangan sa aircon. Gayunpaman, di 16 na minuto pa rin ang brownout. Baka may trick sa reporting method. Gumawa ako ng pangatlong hypothesis. Siguro, ang Pilipinas ay ini-classify ang maliliit na brownout bilang maintenance at inaalis sa statistics, isang matalinong paraan para gumanda ang numero. Kaya kinuha ko ang detalyadong report ng Pag-asa Power Corporation, nakatala ang lahat ng brownout, kahit ang 1 minutong brownout, 3 minutong brownout, at pati na ang planned outage. Transparent ito. Walang tinatago. Wala akong masabi. Kung gayon, totoo ang numerong ito? Muli kong binuksan ang data. Ngayon, hinati ko ayon sa taon. Baka maganda lang ang isang partikular na taon. Baka nagkataon lang. 2014, 15 minuto. 2015, 18 minuto. 2016, 12 minuto. 2017, 16 minuto. 2018, 14 minuto. Halos pareho sa loob ng 10 taon. Pasok sa margin of error. Hindi ito aksidente. Ito ay structurally na pinananatili. Ang hindi komportable na katotohanan ay laging nagsisimula sa mga numero. Tumayo ako. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Tanaw ko ang cityscape ng Berlin. Isang syudad na huminto ng 6 na oras dahil sa brownout makalipas ang 2 linggo. Kung ang numerong ito ay totoo, bulong ko, ang dapat nating matutunan ay ang Pilipinas. Sa sandaling binanggit ko ang mga salitang iyon, may nagbago. Hindi ko na pinagdududahan ang data. Sa halip, nagbago ang tanong, bakit? Bakit nagawa iyon ng Pilipinas? Pinalawak ko ang comparative analysis. Hindi lang ang oras ng brownout ang tiningnan ko. Power demand pattern, reserve, restoration speed, capital investment, sinuri ko lahat. At natuklasan ko ang isa pang kakaibang punto. Walang naitalang malawakang blackout. Sa USA, may malaking brownout noong 2003. 50 milyong tao ang naapektuhan. Sa Europa, noong 2006, 2021, at ang insidenteng naranasan ko noong 2024. Ngunit paano ang Pilipinas? Wala ni isa sa loob ng 10 taon. Hindi ito statistics, naging kumbinsido ako. Ito ay sistema. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang Pilipinas ay nananatiling matatag kahit sa panahon ng matinding init. Sa tag-init ng 2018, tinamaan din ang Pilipinas ng halos Thesser, when 4-5, Susa, Pos, Opa, Sina init. Ang pangangailangan sa kuryente ay umabot sa record high, ngunit walang brownout. Paano nila nagawa iyon? Nagsimula akong suriin ang istruktura ng operasyon ng kuryente ng Pilipinas. Generation, transmission, distribution, control. Interesado ako kung paano sila magkakaugnay at doon ko nakuha ang unang shock. Iisang operator ang namamahala. Isang kumpanya ng kuryente ang nagkokontrol sa lahat, generation hanggang sa tahanan. Lahat ay nasa kontrol nila. Hindi ito istruktura kung saan naghahati ng responsibilidad ang maraming operator tulad sa Europa. Posible ba ito? Hindi ako makapaniwala. Isang istruktura na hindi maiisip sa Europa. Monopolyo. Simbolo ng inefficiency. Subalit, kabaligtaran ang resulta. Ang Pilipinas ang nag-operate ng pinakamatatag na power grid sa OECD. Ang monopolyo ay efficient. Ito ay kabaligtaran ng teoryang nakasulat sa mga textbook. Nalito ako. Ano ang pinag-aralan ko sa loob ng 30 taon? Tinuruan akong magbubunga ng efficiency ang market competition. Naniwala ako na magpapataas ng stability ang decentralization. Ngunit ang Pilipinas ay ginagawa ang kabaligtaran at nagtagumpay. Ang numerong ito ay masyadong tahimik para magyabang at masyadong perpekto para magsinungaling. Ang Pilipinas ay hindi tanong, kundi ang pagdududa mismo. Isinara ko ang laptop ko. Ayoko nang tingnan ang screen. Ngunit sa isip ko, tuloy-tuloy ang kalkulasyon. 16 na minuto. Ang numerong ito ang nagpapayanig sa aking paniniwala.
Kailangan kong makita ito ng personal. Nagpasya ako. Hindi sapat ang data. Kailangan kong makita ang field. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung paano ito nagagawa. Nag-book ako ng ticket pabalik sa Maynila. Mula ng araw na iyon, hindi na ako makatulog ng maayos dahil komplikado ang nasa isip ko. Baka may hindi lang ako nakikita o baka talaga ang Pilipinas ang may hawak ng sagot. Hindi ako komportable. Ngunit kasabay nito, kumbinsido ako. Kung hindi ko ito aalamin, hindi ako makakausad. Dumating ako sa Maynila noong Enero 2025. Nakipag-usap ako sa mga opisyal ng Pag-asa Power Corporation. Bumisita ako bilang isang eksperto sa kuryente ng Europa. Opisyal, ito ay technical exchange, ngunit iba ang tunay na layunin. Gusto kong makita ng personal kung paano gumagana ang sistemang ito. Sa unang meeting, ibinigay sa akin ng Filipino counterpart ang dokumento, ang structural diagram ng power grid. Isang malaking papel lang. Ito lang? Tanong ko. Ang structural diagram ng power grid ng Europa ay karaniwang umaabot sa 50 pahina. Dahil hinati-hati ito ayon sa operator, bansa at rehiyon. Ngunit ang Pilipinas, isa lang. Opo, iyan na po lahat, sagot ng opisyal. Binuksan ko ang diagram. Nagulat ako. Pwede bang ganito kasimple? Mula sa power plant hanggang sa tahanan, nakakonekta sa iisang linya, halos walang mga branching point. Lahat ng flow ay nagtitipon sa iisang central control center. Isang kumpanya ng kuryente po ang namamahala sa lahat, paliwanag ng opisyal. Generation, transmission, distribution, control lahat po. Tumango siya nang inulit ko ang tanong. Opo, kami po ang may responsibilidad sa lahat ng tahanan. Responsibilidad. Ang salitang ito ang umalingaw mo sa pandinig ko. Sa Europa, nakakalat ang responsibilidad. Generation ang A company, transmission ang B company, distribution ang C company. Kapag may problema, nagsisimula ang diskusyon sa kung sino ang may kasalanan, ngunit iba ang Pilipinas. Isang entity ang may responsibilidad sa lahat. Malinaw. Kung gayon, kapag may problema, ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko. Agad kaming kumikilos, maikli niyang sagot. Wala kayong meeting? Depende sa sitwasyon. Ngunit sa emergency, ang controller sa field ay agad nagdedesisyon. May authority silang magdesisyon nang walang approval. Nawalan ako ng salita sandali. Isang istruktura na hindi maiisip sa Europa. Ang controller sa field ay magdedesisyon ng mag-isa, magpuputol ng transmission line, maglalabas ng reserve na kuryente. Sino ang mananagot? Tanong ko ulit. Ang controller po ang mananagot, kalmado niyang sagot. Kung mali man ang desisyon, responsibilidad pa rin ng controller. Ngunit dahil thorough ang manual at training, halos walang pagkakamali. Ayon sa aking pagsusuri, ito ang napakalaking pagkakaiba. Ang Europa ay dinisenyo para iwasan ang responsibilidad dahil mapanganib kung isang tao lang ang magdedesisyon. Kung magkamali, ang individual ang magbabayad ng lahat, kaya pinipili nila ang kasunduan. Dahil kung marami ang nagdesisyon, nakakalat ang responsibilidad, ngunit ang Pilipinas ay kabaligtaran. Binigyan ng authority ang individual at isinampa rin ang responsibilidad. Kung gayon, gaano kabilis ang desisyon? Sa average, 30 segundo hanggang 1 minuto. 30 segundo. Ang Europa ay 15 minuto. Kahit ang pinakamabilis ay 10 minuto, iyon pa ay sa simpleng sitwasyon lang. Isinulat ko sa notebook, ngunit nanginginig ang kamay ko. Dahil hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, binisita ko ang control center, ang Central Control Center ng Pag-asa Power Corporation sa Taguig. Isang lugar na real-time na nagko-control sa buong power grid ng bansa. Iba na ang atmosphere mula pa lang sa pasukan. Mahigpit ang security. 3 beses akong dumaan sa security check. Ramdam ko kung gaano kahalaga ang lugar na ito. Pumasok ako sa loob. Ang unang impression ko ay katahimikan. Masyadong tahimik. Ang control center ng Europa ay laging punong-puno ng tensyon. Nagtatakbuhan ang mga tao, tumutunog ang telepono, nagliliparan ang mga utos, ngunit iba rito. Tahimik. Bakit po napakatahimik dito? Tanong ko sa controller na naggabay sa akin. Dahil walang problema po. Ngiti niyang sagot.
Hindi ba peak hour na ngayon ng pangangailangan sa kuryente? Tama po, ngunit nasa loob po iyan ng prediction. Prediction. Lumabas ulit ang salitang ito. Tiningnan ko ang central screen sa control room. Ipinapakita ang real-time power demand ng buong bansa. Gumagalaw ang graph. Tumataas ang pangangailangan, ngunit walang tense. Kung ang numerong iyon ay pumasok sa danger zone, ano ang gagawin ninyo? Tanong ko. Inaayos na po namin bago pa pumasok. Paano? Inilulunsad namin ang reserve power ng maaga at ipinakakalat namin ang karga sa pagitan ng mga rehiyon bago mangyari ang aksidente. Opo, sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi pinamamahalaan ng Pilipinas ang kuryente. Kinokontrol nila. Tumutugon ang Europa kapag nangyari ang aksidente. Inapula ang apoy kapag nasunog. Ngunit iba ang Pilipinas. Tinatanggal nila ang damo bago pa mag-apoy. Pagpigil sa aksidente, hindi pag-recover pagkatapos ng aksidente. Kung gayon, kailan nagkakaroon ng actual na brownout? Sa mga sitwasyon na hindi namin na-predict, gaano kadalas? Ilang insidente lang po sa isang taon. Ilang insidente lang? Ang Europa ay ilang daang insidente sa isang taon. Wala akong masabi. Nang sandaling iyon, biglang tumunog ang isang alarm. Anong nangyari? Natensyon ako. Sa Europa, kapag tumunog ang alarm, nagkakagulo. Nagtatakbuhan ng mga tao, nagpapatawag ng crisis room. Ngunit iba rito, isang controller lang ang tumayo sa kanyang silya. Tiningnan ang screen, may in-input siya, at umupo ulit. 30 segundo iyon. Ano iyon? Tanong ko. Ang pangangailangan sa isang partikular na rehiyon ay lumampas sa prediction at inilunsad na po namin ang reserve power. Iyon lang? Opo, hindi ako makapaniwala. Walang meeting, walang approval, sinunod lang ang manual. Hindi malaki ang utos, ngunit decisive ang resulta. Pagkatapos ng 5 segundo, nawala ang warning light sa screen. Bumalik sa normal na range ang numero, hindi sila nagmamadali, parang walang nangyari dahil tapos na ang pagtugon. Buong araw ako sa control center na iyon. 3 beses pang nagkaroon ng sitwasyon. Pareho ang nangyari sa bawat pagkakataon. Isang tao ang nagdesisyon at agad na ginawa. Walang ingay, walang confusion. Ang control ay hindi ingay, kundi ang sukat ng tiwala. Dumating ang gabi. Kumain ako kasama ang controller. May isang bagay na nakakainis sa akin, maingat kong tanong. Sa Europa, ang ganitong istruktura ay pupunahin bilang diktatorial. Ano ang palagay ninyo? Nag-isip siya saglit, tapos nagsalita. Ang kalayaan ay nasa pagkakalat, ngunit ang katatagan ay nasa pagpapasya. Isinulat ko ang mga salitang iyon sa notebook. Pinili ng Europa ang kalayaan, maraming operator, maraming boses, maraming decision-making authority. Democratic ito. Ngunit mabagal. Pinili ng Pilipinas ang pagpapasya. Isang entity, isang desisyon, isang responsibilidad. Mukhang dictatorial, ngunit mabilis at matatag. Dumating ang sandali kung saan kailangan kong ayusin ang kaalamang matagal ko nang pinaniniwalaan. Kami ay tumungo sa kabaligtaran na direksyon. Naniniwala ang Europa na ang kasunduan ay order, ngunit iginigiit ng Pilipinas na ang pagpapatupad ay order. Ang order ay hindi pilosopiya, kundi pagpapatupad. Bumalik ako sa hotel ng gabing iyon at binuksan ang notebook ko. Binuo ko ang nakita ko. Iisang operator, malinaw na responsibilidad, mabilis na desisyon, preemptive na pag-iwas. Ito ang core ng kuryente ng Pilipinas at napagtanto ko. Hindi lang ito problema ng teknolohiya. Ito ay pilosopiya ng pamamahala ng bansa. Yumanig ang paniniwala ko. Ang pinaniniwalaan kong tama sa loob ng 30 taon ay gumuho. Tinuruan akong magpapataas ng stability ang decentralization. Naniwala akong democratic ang kasunduan. Ngunit ang Pilipinas ay kabaligtaran at nagtagumpay. Ang order ay problema ng pagpili. Pinili namin ang aming paraan at pinili ng Pilipinas ang kanilang paraan. At ang resulta ay malinaw, nanalo ang Pilipinas. Pagbalik ko mula sa Pilipinas para akong sinapian, gusto kong sirain ang sistemang ito. Bakit? Dahil mukhang perpekto. Bilang isang eksperto na may 30 taong karanasan,
Naniniwala ako na ang sistemang mukhang perpekto ay laging may nakatagong butas. Nagpasya akong hanapin ang butas na iyon. Binuksan ko ang dokumentong dinala ko mula sa Maynila. Ang structural diagram ng power grid ng Pilipinas, data ng operasyon sa loob ng 10 taon, sinuri ko ulit ang lahat. Ngayon, binago ko ang perspective. Hindi ako naghahanap ng success story. Naghahanap ako ng posibilidad ng pagkabigo. Laging may butas. Naging kumbinsido ako. Una, ginamit ko ang sukdulang sitwasyon. Tag-init ng 2018 nang tinamaan ang Pilipinas ng record heat wave. Peak na temperatura, Sansipadien pa. If, Sansipadien pa. Ito, si. Ang pangangailangan sa kuryente ay umabot sa record high. Nagdagdag ako ng variable sa sitwasyong ito. Paano kung sabay-sabay na huminto ang isang pangunahing power plant? Nagsimula akong magkalkula. Ang reserve rate ng Pilipinas noong panahong iyon ay 12%. Kung aako ang isang power plant ng 4% ng kabuuan, ang margin ay bababa sa 8%. Ngunit, dahil sa record heat, dapat tumaas pa ang demand ng 5%. Ang natitirang margin ay 3%. Kaya delikado ito, bulong ko. Ito ay antas na magpapamula ng warning light sa Europa. Ngunit sinuri ko ang data ng Pilipinas. Walang brownout. Nagkataon lang, gumawa ako ng pangalawang senaryo. Nagdagdag ako ng pagkasira ng transmission line bukod pa sa matinding init. Bawasan ng 10% ang transmission capacity. Sa ganitong sitwasyon, magsisimula ang chain collapse. Dahil ang karga ay magko-concentrate sa natitirang transmission line, magpapatuloy ang pagbagsak parang domino. Tulad ng pagbagsak ng Europa sa loob ng 7 minuto. Kinalkula ko ulit. Ngunit kakaiba ang resulta. Walang nangyaring chain collapse. Automatikong ipinakalat ng sistema ng Pilipinas ang karga. Agad na inilipat ang karga ng nasirang transmission line. Agad na inilunsad ang reserve power. Mali ba ang kalkulasyon ko? Sinuri ko ulit. Hindi ako nagkamali. Masyadong mabilis ang sistema ng Pilipinas kaysa sa inaasahan ko. Pangatlong senaryo. Nag-assume ako ng cyber attack. Paano kung maparalisa ang isang bahagi ng control system? Magpapanik ang Europa. Kung huminto ang automatic, kailangan nilang lumipat sa manual. Ngunit aabot ng hindi bababa sa 5 minuto ang prosesong iyon. Ngunit ang backup system ng Pilipinas ay gumana sa loob ng 0.3 segundo, isang bilis na hindi kayang kalkulahin. Unti-unti akong kinabahan. Bakit hindi ito bumabagsak dito? Gumawa ako ng pang-4, pang-5 at pang-6 na senaryo. Spontaneous failure, hindi inaasahang pagtaas ng karga, natural na kalamidad, lahat ng posibleng worst-case senaryo ay inilagay ko. Pareho ang resulta sa bawat pagkakataon. Kinaya ng sistema ng Pilipinas. Hindi ito kapanipaniwala. Gusto kong patayin ang monitor. Ngunit hindi ko magawa. Ang katibayan ay laging nagpapagaan sa loob ko. Maliban sa pagkakataong ito. Sa loob ng 1 linggo, gumawa ako ng 12 ng senaryo. Walang isa man na nakapagpabagsak sa sistema ng Pilipinas. Masyadong marami ang bilang para ituring na aksidente. Sinuri ko ulit ang impormasyong nakuha ko. Baka may nakalimutan ako. Calculation ng reserve rate, transmission capacity, restoration algorithm, sinuri ko lahat. Walang pagkakamali. Kung gayon, ano ang mali? Hindi posibleng mali ang kalkulasyon ko, bulong ko sa sarili ko. Sa loob ng 30 taon, pareho ang ginamit kong paraan ng pagsusuri. Ang sistema ng Europa at USA, na-predict ko sa aking kalkulasyon. Lahat ay tama, maliban sa Pilipinas. Nagsimulang kumbinsihin ako ng mga numero. Hindi aksidente ang ganito. Ayoko mang tanggapin. Ngunit hindi nagsisinungaling ang data. Kinaya ng sistema ng Pilipinas ang lahat ng extreme situation na naisip ko. Sa teorya man o sa kalkulasyon, isinara ko ang notebook ko. Ang pinakamapanganib na sandali para sa isang eksperto ay kapag yumanig ang kanyang paniniwala. Humarap ako sa sandaling iyon. Ang hinahanap ko ay ang butas ng Pilipinas. Ngunit ang natagpuan ko ay ang limitasyon ng aking teorya. Dumating ako rito para sirain ang sistemang ito. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Tanaw ko ang gabi ng Berlin. Sa halip, ang aking sariling paniniwala ang nabasag.
Ang numero ay malinaw. Ang sistema ng Pilipinas ay matatag kahit sa extreme situation. Hindi lang sila sinuwerte, iba ang disenyo. Ang Europa ay nag-iisip ng aksidente at gumagawa ng countermeasure. Ang Pilipinas ay nag-iisip ng aksidente at pinipigilan ito sa ugat pa lang, kabaligtaran ang approach. Binuksan ko ulit ang notebook ko. Isinulat ko ang huling pangungusap. Kung gayon, ako ang mali. Sa sandaling isinulat ko ang pangungusap na ito, may gumuho. Ang paniniwalang binuo ko sa loob ng 30 taon. Hindi ako pumunta sa Pilipinas para purihin sila. Pumunta ako para hanapin ang butas. Gusto kong patunayan na tama ang pamamaraan ng Europa, ngunit ang napatunayan ko ay ang kabaligtaran. Tama ang Pilipinas. Kahit sa usapin lang ng power grid, isang hindi komportable na pagkilala. Ngunit hindi ito maiiwasan dahil hindi nagsisinungaling ang data. Isinara ko ang laptop ko. Kailangan ko nang pumili. Patuloy na itatanggi o matututo. Ang dignidad ng isang eksperto ay lumalabas sa sandaling ito. Nagpasya akong matuto. Bumalik ako sa Pilipinas. Ngayon, iba na ang layunin. Hindi ako naghahanap ng butas. Nag-aaral ako. Humiling ako sa Pag-asa Power Corporation. Gusto kong makita ang isang real crisis situation. Hindi po madali, sabi ng opisyal. Dahil halos wala po kaming crisis situation, ihintayin ko, iginiit ko. At naghintay ako ng 1 linggo. Hulyo 23, 2025. Iyon, dumating ang isang heatwave. Ang peak na temperatura sa araw ay Sansadyo, Eco, Sansadyo, and C. Nagsimulang tumaas ng mabilis ang pangangailangan sa kuryente. Pumasok ako sa control center ng 2:00 ng hapon. Iba ang atmosphere. Mas may tensyon kaysa noong bumisita ako 3 buwan na ang nakalipas, ngunit tahimik pa rin. Tiningnan ko ang screen. Ang curve ng pangangailangan sa kuryente ay mabilis na tumataas, palapit na sa warning line. Sa Europa, magkapanik na. Ngunit iba rito, nakaupo ang mga controller sa kanilang silya, tinititigan ang monitor. Ang usapan ay minimal. Hindi ba delikado na ngayon? Tanong ko sa opisyal sa tabi ko. Ang reserve rate ay bumaba na sa 15%. Ito ay seksyon na nangangailangan ng pamamahala. Pero bakit wala pong gumagalaw? Nasa loob pa po ng manual. Lumabas ulit ang salitang ito. 2:07 ng hapon, nagbago ang sitwasyon. Tumunog ang alarm, isang maikli at matalim na tunog. Natensiyon ako. Sa Europa, kapag narinig ang tunog na ito, kailangan mong tumakbo sa conference room, ngunit dito, isa lang ang tumayo. Isang controller na mukhang nasa 30s. Sinuri niya ang screen, may in-input siya. 5 segundo lang. Biglang pagtaas ng pangangailangan sa Central Luzon. Ilunsad ang Reserve Power Unit 3. Ang boses niya ay mahina. Parang confirmation lang, hindi utos. Nagbago ang screen. Nagsimulang lumipat ang kuryente patungo sa Central Luzon. Naging matatag ang linya. Natapos sa loob ng 10 segundo. May approval ba kayo? Tanong ko. Hindi na po kailangan. Nasa loob po ng authority. Sagot ng opisyal. Ito ang kauna-unahang lugar na nakita ko na ganito katahimik sa crisis situation. 3:00 ng hapon, tumunog ang pangalawang alarm. Ngayon, mas seryoso na. Sabay-sabay na sumabog ang pangangailangan sa Metro Manila at sa rehiyon Fort A. Calabarzon. Ang reserve rate ay bumaba sa 10%. Napahinga ako ng malalim. Sa Europa, sa puntong ito, magpapatawag na ng emergency meeting. Aabuti ng hindi bababa sa 10 minuto. Ngunit ang control room ay tahimik pa rin. 3 controller ang sabay-sabay na kumilos. Malinaw ang area of responsibility ng bawat isa. Ilunsad ang Reserve Power 1. Simulan ang load shedding sa Maynila. I-divert ang transmission sa Southern Tagalog. 3 utos ang halos sabay-sabay na ibinaba. Walang meeting, walang kasunduan. Ang bawat isa ay kumilos batay sa sariling pagpapasya, ngunit walang banggaan. Hindi malaki ang utos, ngunit decisive ang resulta. Pagkatapos ng 30 segundo, naging matatag ang demand curve. Ang reserve rate ay bumalik sa 15%. Paano ninyo naayos? Gulat kong tanong. Sa manual po, may nakatakdang response procedure para sa bawat situation. Kung gayon, sino ang nagdesisyon?
Ang controller po sa field. Kung sino ang mas nakakaalam sa sitwasyon ang nagdedesisyon, ayon sa aking pagsusuri, ito ang core. Sa Europa, ang upper management ang nagdedesisyon. Ang field ay nagre-report lang. Ang desisyon ay nanggagaling sa itaas, kaya mabagal. Sa Pilipinas, ang field ang nagdedesisyon. Ang authority ay nasa ibaba, kaya mabilis. 4:00 ng hapon, ang pangatlong alarm. Ngayon, ito na ang tunay na krisis. Isang pangunahing power plant ang biglang huminto. Biglang bumaba ng 4% ang supply capacity. Kasabay nito, patuloy ang pagtaas ng pangangailangan. Reserve rate, 7%. Sa Europa, ito ang antas na magsisimula na ang partial brownout. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, makikita ko na bang yumanig ang sistema ng Pilipinas? Akala ko, ngunit hindi nagpanik ang control room. 4 na controller ang tumayo. Tiningnan niya ang buong screen. I-reallocate ang karga ng buong bansa. Ihanda ang emergency reserve power. Bumaba ang utos. Sa sandaling iyon, kumilos ang lahat ng controller, ngunit hindi sila nagtatakbuhan. Ang bawat isa ay nagtatype sa keyboard sa kanyang silya. Sa screen, nagsimulang gumalaw ang kuryente. Mula Maynila papuntang Cebu, mula sa Batangas papuntang Mindanao, real-time na muling inayos ang kuryente ng buong bansa. Emergency Unit 4, online. Kumpleto na ang reallocation. Narinig ang mga boses. Ang reserve rate ay bumalik sa 12%. 1 minuto at 30 segundo iyon. Mula sa paghinto ng power plant hanggang sa restoration, 1 minuto at 30 segundo lang. Wala akong masabi. Hindi sila nagmadali. Dahil tapos na ang pagtugon. Pagsapit ng hapon, natapos ang sitwasyon. Nagpatuloy ang matinding init, ngunit naging matatag ang power grid. Walang brownout ni isa. Hindi rin ito nabalita. Bakit hindi ninyo ipinaalam sa media? Tanong ko. Wala pong dahilan para ipaalam. Dahil walang brownout, ngiti niyang sagot. Ngunit krisis iyon, hindi ba? Ang krisis ay na-manage. Yan po ang trabaho namin. Ang kontrol ay hindi ingay, kundi sukat ng tiwala. Napagtanto ko ng araw na iyon, ang core ng sistema ng Pilipinas ay hindi teknolohiya. Ito ay tiwala. Nagtitiwala ang controller sa sistema. Nagtitiwala ang sistema sa controller, kaya mabilis. Ang Europa ay hindi nagtitiwala sa isa't isa, kaya nagkukumpirma, nagmi-meeting at humihingi ng approval. Wala itong magagawa kundi bumagal. Walang tensyon dito, dahil ang mekanismo ay hindi nangangailangan ng tensyon. Isinulat ko sa notebook. Kaya pala hindi bumabagsak. Ito ay isang sistema ng tiwala na lumampas sa antas ng training at teknolohiya. Agosto 2, 2025, naglabas ang Pag-asa ng special warning, ang pinakamatinding heatwave sa kasaysayan. Tinamaan ng init ang buong Pilipinas. Ang forecast sa Maynila, Sushi, The Naked, Don Oba, Sushi, The Neka, in Rizal, The Neka, C. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng weather observation ng Pilipinas. Maaga akong pumunta sa control center ng umagang iyon. Baka ngayon, iba na, sabi ko, sa opisyal. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Baka ngayon, yumanig. Nagpakatotoo ako. Sa loob ng 2 buwan, pinanood ko ang sistema ng Pilipinas. Inamin ko, ngunit iba ang araw na ito. Ang numerong Sasayi, Sasayi, Aman, C, ay susubok sa limitasyon ng sistema, 10:00 ng umaga. Nagsimulang tumaas ang temperatura. Mabilis na tumaas ang demand curve sa screen, mas mabilis kaysa karaniwan. Sabay-sabay na umandar ang mga aircon sa buong bansa. Reserve rate, 18%, may nag-report. May margin pa, ngunit simula pa lang ito. Pagsapit ng hapon. Temperatura, Sansan, Ando, Inam, Sansaba, Left, Eat, C. Sumabog ang pangangailangan. Reserve rate, 12%. Mabilis na bumababa ang numero. Natensyon ako. Kung ang reserve rate ay 12% sa Europa, warning stage na. Lahat ng sangkot ay standby. Walang problema ba? Tanong ko. Manage po ang range. Kalmado ang opisyal. Ngunit alam ko. Ang tunay na krisis ay magsisimula 2:00 ng hapon
ang oras na aabot sa peak ang temperatura. Alas uso talyanda ng hapon, nagkaroon ng unang variable. Bumababa ang output ng Unit 2 sa power plant sa Visayas. Tumunog ang alarm, overheating ng generator. Dahil sa matinding init, bumaba ang output ng 30%. Reserve rate, 9%. Kapag nagkamali ako kahit isang beses, tapos na. Sabi ko sa isip ko, kung may isa pang variable na idadagdag sa sitwasyong ito, magsisimula ang chain collapse. Tulad ng pagbagsak ng Europa sa loob ng 7 minuto. Alas 2 ng hapon, Sushi and Offensial, Sushi, Donzal, ang temperatura. Ang pangangailangan ay umabot sa record high. Ang graph sa screen ay lumampas sa pulang linya. Reserve rate, 7%. Ito ay danger zone. Sa Europa, ito ang antas na naghahanda na sa partial brownout. Tiningnan ko ang control room, ngunit kakaiba, walang nagpapanik. 3 controller ang tumayo, ngunit hindi sila tumakbo. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa central console. National Demand Management, Phase 1, bumaba ang utos. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang kuryente sa screen. Mula sa lugar na mataas ang pangangailangan patungo sa lugar na mababa. Real-time na reallocation. Ipasok ang lahat ng emergency power. Isang utos pa, ang mga power plant na standby ay nagising. 1, 2, 3, agad na online ang 5 power plant. Reserve rate ay bumalik sa 11%. 30 segundo iyon. Hindi ako makapaniwala. Bago pa dumating ang krisis, naayos na. Alas 2:15 ng hapon. Dumating ang pangalawang variable, overload warning sa substation sa sentro ng Maynila. Seryoso ito. Iyon ang lugar na may pinakamataas na power consumption sa Maynila. Kung huminto ang substation, daan-daang libong bahay ang magka-brownout. Sa Europa, chaos na. Ngunit iba ang Pilipinas. Load shedding sa sentro. I-divert ang transmission sa kalapit na rehiyon. Sabay-sabay na ginawa ang utos. Ang bahagi ng kuryente sa sentro ay inilipat sa kalapit na rehiyon. Agad na nabawasan ang karga sa substation. 10 segundo iyon. Sa data na mayroon ako sa loob ng 20 taon, hindi ako nakakita ng ganitong bilis. Alas 3 ng hapon, umabot sa peak ang temperatura. Sushi, Sushi, in 19 ang pangangailangan sa kuryente ay record high din. Patuloy na tumataas ang mga numero sa screen. Napahinga ako ng malalim. Ngayon, babagsak na. Bulong ko sa isip ko. Ngunit hindi ito bumagsak. Ang control room ay tahimik. Wala ring alarm. Ang mga controller ay nakatingin sa monitor sa kani-kanilang silya. Reserve rate, 9%. Nasa danger zone pa rin. Ngunit matatag. Tinitigan ko ang screen. Organikong gumagalaw ang kuryente ng buong bansa. Mula Maynila patungong Cebu, mula Batangas patungong Mindanao. Parang isang buhay na organismo, dumadaloy ito. Nagpapadala sa kulang, tumatanggap mula sa sobra, real time. Peak ng pangangailangan ay nalampasan na. Alas 3:03 ng hapon, dumating ang report. Reserve rate ay bumalik sa 12%. Tapos na. Nilampasan ng Pilipinas ang pinakamatinding heatwave sa kasaysayan. Walang brownout ni isa. Hindi rin ito nabalita. Bakit hindi ninyo ipinaalam sa media? Tanong ko, wala pong dahilan para ipaalam. Dahil walang brownout, ngiti ng opisyal. Ngunit krisis iyon, hindi ba? Ang krisis ay na-manage. Iyan po ang trabaho namin. Ang kontrol ay hindi ingay, kundi sukat ng tiwala. Napagtanto ko ng araw na iyon, ang core ng sistema ng Pilipinas ay hindi teknolohiya. Ito ay tiwala. Nagtitiwala ang controller sa sistema. Nagtitiwala ang sistema sa controller, kaya mabilis. Ang Europa ay hindi nagtitiwala sa isa't isa. Kaya nagko-kumpirma, nagmi-meeting, at humihingi ng approval. Wala itong magagawa kundi bumagal. Walang tensyon dito dahil ang mekanismo ay hindi nangangailangan ng tensyon. Isinulat ko sa notebook. Kaya pala, hindi bumabagsak. Ito ay isang sistema ng tiwala na lumampas sa antas ng training at teknolohiya. Nang gabing iyon, matagal akong nakipag-usap sa opisyal.
Alam po ba ninyo na ang araw na ito ang pinakamatindi sa kasaysayan? Tanong ko. Opo, alam po namin, sagot niya. Kung gayon, bakit walang nakakaalam? Dahil nagtagumpay po kami. Kapag nagkamali lang, doon lang po nababalita. Hindi ito kapani-paniwala, ngunit sa sandaling iyon, tuluyan kong naintindihan bakit walang brownout sa Pilipinas. Hindi nila pinamamahalaan ang krisis. Tinatanggal nila bago pa maging krisis. Pamamahala bago ang aksidente, hindi pagtugon pagkatapos ng aksidente. Ito ang Pilipinas. Bumalik ako sa hotel at binuksan ang notebook. Isang pangungusap lang ang isinulat ko. Ako ay natalo. Bilang isang eksperto na may 30 taong karanasan, kinikilala ko, ang Pilipinas ay mas malayo kaysa sa inakala ko. Hindi teknolohiya, kundi filosofiya. Nang gabing iyon, mahimbing akong natulog pagkatapos ng matagal na panahon. Ang pagkilala sa pagkatalo ay nagbigay ng kapayapaan dahil wala nang natitira kundi ang matuto. Nobyembre 2025. Isinagawa ang International Energy Forum sa Geneva. Imbitado ako bilang speaker sa main session. Ang tema ay Stability ng Next Generation Power Grid. Nagtipon ang 300 eksperto mula sa Europa, USA at iba't ibang bansa sa Asia. Bago mag-present, binasa ko ulit ang manuscript ko. 30 pahina iyon, nakasulat batay sa modelo ng Europa. Ang magabentaheng decentralized power, efficiency ng market competition, democratic consensus building. Ito ang mga nilalaman na iginigiit ko sa loob ng 30 taon, ngunit nanginginig ang kamay ko. Ang manuscript na ito ay kasinungalingan. Ang nakita ko sa loob ng 6 na buwan ay kabaligtaran. Ang Pilipinas ay centralized, monopolistic at decision-centric at nagtagumpay. Dapat ko bang ikuwento ito? Bulong ko. Kung ipipresent ko batay sa manuscript na ito, madali. Walang magdududa. Ako ay isang eksperto sa power grid ng Europa. Maniniwala sila sa akin. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Nag-isip ako hanggang 3:00 ng umaga. Panatilihin ang reputasyon bilang eksperto o sabihin ang katotohanan. Dumating ang umaga. Nagdesisyon ako. Pumasok ako sa hall. Naramdaman ko ang tingin ng 300 tao. Tumayo ako sa podium. Nandoon ang inihanda kong manuscript. Ipinilo ko iyon. Sa halip, binuksan ko ang laptop ko. Ang data na binuo ko sa loob ng 6 na buwan. Ipinakita ko ang unang graph sa screen. Power Reliability Comparison ng mga bansa sa OECD. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Isang bansa lang ang malinaw na nakalabas. Taunang oras ng brownout, 16 na minuto. Isang numerong consistent sa loob ng 10 taon. Mga Ginoo, nagsimula ako. Hindi ko ipipresent ang nakatakda kong presentation ngayon. Lalong lumaki ang bulungan. Dahil ang nilalaman niyan ay ang teorya na pinaniniwalaan ko hanggang 6 na buwan na ang nakalipas. Namayani ang katahimikan. Ngunit iba na ngayon. Itinuro ko ang screen. Tingnan ninyo ang graph na ito. Ang average na oras ng brownout sa OECD ay 240 minuto, USA 328 minuto, Germany 190 minuto, France 245 minuto. Isa-isa kong binanggit ang mga numero, ngunit isang bansa lang ang 16 na minuto. Ang Pilipinas. Naging tahimik ang hall. Noong una, hindi rin ako naniwala. Akala ko, statistical error. Ngunit ang data sa loob ng 10 taon ay consistent. Ipinakita ko ang pangalawang graph, stability comparison sa extreme weather conditions. Ang Pilipinas ay hindi yumanig sa matinding init o taglamig. Kahit sa sushi ay mini oversay, and so in the finally, sushi, in time, o go. Na init noong Agosto 2025, walang brownout ni isa. Ang aking pagsusuri, nagsimulang magtensyon ang mga nakikinig. Pumunta ako para subukan ang sistemang ito. Naghanap ako ng butas, gumawa ako ng extreme scenario. Pinahina ko ang boses ko. Walang isa man na nakapagpabagsak sa sistema ng Pilipinas. Ikatlong graph, decision-making speed comparison. Ang Europa ay average na 15 minuto para sa consensus building. Ang Pilipinas ay 30 segundo. Dahil ang controller sa field ay agad nagdedesisyon, may nagtaas ng kamay. Ang kinatawan ng Germany.
Hindi ba iyan ay isang dictatorial structure? Mukhang ganoon po, kinilala ko. Ngunit malinaw ang resulta. Dictatorial man o hindi, gumagana ang kanilang sistema. Ang sa atin ay bumabagsak. Namayani ang katahimikan. Pinag-uusapan natin ang stability. Dahan-dahan kong sinabi. Ngunit ang Pilipinas ay nakaabot na sa next stage ng stability. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Pagpigil bago ang aksidente, hindi pagtugon pagkatapos ng aksidente. Control, hindi pagkakalat. Isa-isa kong binanggit. Ito ang filosofiya ng Pilipinas. Ipinakita ko ang huling slide. Isang pangungusap lang. Ang Pilipinas ay hindi isang ehemplo, kundi isang pamantayan. Tapos na ang presentation. Namayani ang katahimikan. 3 segundo, 5 segundo, 10 segundo. At pagkatapos, nagsimula ang mga tanong. Paano dinisenyo? Pwede bang kopyahin? Bakit tayo nagkamali? Ano ang dapat nating baguhin? Walang rebuttal. Dahil malinaw ang data, ang kinatawan ng USA ay nagtaas ng kamay. Dr. Alcantara, alam kong ipinagtanggol ninyo ang modelo ng Europa. Ang presentation ninyo ngayon ay kabaligtaran. Tumango ako. Tama po. Ako ay nagkamali. Naging tahimik ang hall. Sa loob ng 30 taon, naniwala ako na ang decentralization ang sagot. Ngunit nang makita ko ang Pilipinas, napagtanto ko, ang decentralization ay efficiency lang, hindi stability. Ang dignidad ng isang eksperto ay lumalabas kapag kinikilala ang pagkakamali. Kung gayon, pwede ba nating gawin ang ginagawa ng Pilipinas? Tanong ng kinatawan ng France. Tumahimik ako saglit. Mahirap po, totoo kong sagot. Pwede nating kopyahin ang teknolohiya, ngunit hindi ang filosofiya. Dinisenyo ang Pilipinas batay sa premise ng responsibilidad. Tayo ay dinisenyo para iwasan ang responsibilidad. Kung gayon, imposible? Posible. Ngunit hindi lang ang sistema ang dapat baguhin. Ang attitude ang dapat magbago. Nang break time, maraming kinatawan ang lumapit sa akin. Sabi nila, gusto nilang malaman pa ang tungkol sa sistema ng Pilipinas. Maraming request para sa non-public meeting. Napagtanto ko ng araw na yon, ang ginawa ko ay hindi ang purihin ng Pilipinas. Inayos ko ang aking pagkakamali. Ang order ay hindi ipinapaliwanag, kundi pinatutunayan. Pinatunayan ng Pilipinas. Kinikilala ko na ngayon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang notebook sa hotel. Ang Pilipinas ay hindi ang dapat abutin, kundi ang pamantayan. Sa sandaling isinulat ko ang pangungusap na ito, may nagbago. Hindi na ako ang tagapagtanggol ng modelo ng Europa. Naging tagapagtaguyod ako ng modelo ng Pilipinas. At iyon ang tama, pinatunayan ng mga numero. Maraming bansa ang nagsimulang kumilos. Mula ng forum sa Geneva, sumabog ang interes sa modelo ng Pilipinas. Sinimulan ng gobyerno ng iba't ibang bansa ang pag-aaral sa paggamit ng teknolohiya. Ang Germany ang unang kumilos. Nag-sign sila ng technical agreement sa Pag-asa Power Corporation. Ginagamit nila ang smart grid system. Bumili rin sila ng real-time control software. Ang halaga ng investment ay 2 bilyong euro. Sumali ako bilang consultant. Ngayon, magtatagumpay na, kumpiyansa ang Energy Minister ng Germany dahil eksaktong pareho ito ng sistema ng Pilipinas. Wala akong sinabi. Pagkatapos ng 6 na buwan, lumabas ang resulta. Ang oras ng brownout ay bumaba mula 189 minuto patungong 167 minuto. May improvement. Ngunit hindi ito katumbas ng 116 na minuto ng Pilipinas. Bakit ganito? Tanong ng ministro. Pareho naman ang sistema. Bumisita ako sa control center ng Germany. Ang mga bagong kagamitan na dinala mula sa Pilipinas ay nakalagay. Pareho ang screen, pareho ang software. Ngunit iba ang mga tao. Nagkaroon ng problema. Tumunog ang alarm. Transmission line overload warning po. Nag-report ang controller sa superior niya. Magpatawag po ng meeting. Magpatawag ng meeting, sagot ng superior. Pagkatapos ng 10 minuto, nagkaroon ng meeting. 5 tao ang nagtipon. Nagbigay ng opinyon ang bawat isa. Humantong sa consensus building. Umabot ng 15 minuto. Sa Pilipinas, 30 segundo lang iyon. Bakit hindi kayo agad nagdesisyon? Tanong ko. Nasa manual naman. Ngunit kailangan ng confirmation. Kaninong confirmation?
ng superior po. Dahil kung magkamali, kailangan kong panagutan. Responsibilidad. Lumabas ulit ang salitang ito. Ang France ay pareho. Ginamit ang sistema ng Pilipinas. Ngunit ang istruktura ng operasyon ay pareho pa rin. Naghahati ng responsibilidad ang maraming operator. Kapag may problema, nagsisimula ang diskusyon sa kung sino ang may kasalanan, limitado ang resulta. Bumaba mula 245 minuto patungong 215 minuto, malayo pa rin sa Pilipinas. Ang USA at UK ay pareho, bumili ng sistema, ngunit iba ang resulta. Ang aking pagsusuri ay malinaw ang dahilan. Dahil pinanatili nila ang istruktura ng nakakalat na responsibilidad. Ang Pilipinas ay iisang operator ang may responsibilidad sa lahat, mabilis ang desisyon, at malinaw ang responsibilidad. Ngunit iba ang ibang bansa. Binago ang sistema, ngunit pareho pa rin ang istruktura. Naghahati pa rin ng responsibilidad. Kapag dumating ang krisis, naghahanap ng kasunduan. Mabagal ang desisyon. Dumating ulit ang matinding init sa Europa. Ang Germany ang haharap sa pagsubok. Ang kauna-unahang pagsubok mula nang gamitin ang sistema ng Pilipinas. Temperatura, Sansuzhou, Ifanday, Sansuzhou, 2 C. Biglang tumaas ang pangangailangan sa kuryente. Nasa control center ako. Tumunog ang alarm. Ang reserve rate ay bumaba sa 10%. Agad na kumilos, sabi ko. Ayon sa manual, ngunit kinuha ng controller ang telepono. Kailangan kong mag-report sa superior. Wala tayong oras ngayon. Sigaw ko. Pasensya na po. Regulasyon po ito. Pagkatapos ng 5 minuto, dumating ang approval. Ginawa ang hakbang, ngunit huli na. Nagkaroon ng brownout sa ilang rehiyon. Na-recover sa loob ng 30 minuto, ngunit may pinsala. Nang gabing iyon, binisita ako ng ministro ng Germany. Bakit hindi ito gumagana? Tanong niya. Pareho naman ang sistema ng Pilipinas. Tumahimik ako saglit. Pareho ang sistema, ngunit iba ang attitude. Ang Pilipinas ay dinisenyo batay sa premise ng pagpapasya. Ang individual ang mananagot kung magkamali. Ngunit tayo, tinatago natin ang responsibilidad sa likod ng institusyon. Sila ay bumili ng sistema. Ang Pilipinas ay dinisenyo ang responsibilidad. Iyan ang malaking pagkakaiba. Pwedeng import ang teknolohiya, ngunit hindi ang pagpapasya. Gumawa ako ng report. Ang pamagat ay Failure Analysis of the Implementation of the Philippine Model. Ang conclusion ay malinaw. Ang power grid ng Pilipinas ay resulta ng pag-optimize ng national attitude, hindi teknolohiya. Sa sandaling isinulat ko ang pangungusap na ito, naayos ang lahat. Ang Pilipinas ay may pilosopiya na lumampas sa power grid. Mabilis na pagpapasya, malinaw na responsibilidad, preemptive na pagpigil sa krisis. Hindi lang ito problema ng power grid. Sinuri ko ang iba pang sektor ng Pilipinas. National security, public administration, disaster response pareho ang estilo. Ang pagtugon sa COVID-19 noong 2020, mabilis na desisyon at agad na pagpapatupad. Sa bawat national crisis, pareho ang pamamaraan. Ang kawalan ng brownout ay hindi aksidente. Ang bansang iyon ay alam na kung paano harapin ang krisis. Ang power grid ay isa lang sa mga halimbawa. Isinulat ko ang huling kabanata. Ang Pilipinas ay hindi nagmamahala sa kuryente, pinamamahalaan ng Pilipinas ang bansa sa pamamagitan ng kuryente. Ipinaliwanag ng pangungusap na ito ang lahat. Pwede mong gayahin ang teknolohiya. Ngunit hindi ang pilosopiya. Ipinadala ko ang report. Ipinadala sa gobyerno ng iba't ibang bansa. Iba-iba ang reaksyon. Ang iba ay kinilala. Ang iba ay tinanggi. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Pilipinas, 11 na minuto. World average, 240 minuto. Ang pagkakaibang ito ang nagpapatunay sa lahat. Ako ay isang eksperto na may 30 taong karanasan. Matagal kong pinag-aralan ang order at napagtanto ko, ang lugar kung saan perpektong gumagana ang order ay hindi ang bansang tinuruan ko, kundi ang bansang pinag-aralan ko. Halos walang brownout sa Pilipinas. Hindi lang ito tagumpay ng teknolohiya. Ito ay attitude sa krisis, ang tapang na huwag ipagpaliban ang desisyon
at ang mukha ng isang bansa na hindi umiiwas sa responsibilidad. Kailangan nating matuto, hindi ang sistema, kundi ang attitude na iyon. Ang paniniwala ko na hindi yumanig sa loob ng 30 taon na ang power grid ng Europa, ang pinakalohikal at pinakaunang sistema ay nagtapos sa aking sariling salita sa podium sa Geneva. Ang hinahanap ko ay ang butas ng sistema ng Pilipinas. Ngunit ang natagpuan ko ay ang limitasyon ng aking sariling teorya. Ang order ay hindi ipinanganak sa komplikadong regulasyon at dami ng proseso. Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan ng pagpapatupad. Sa simula ng kwento, sinabi ko, tuluyan na itong naglaho. Nawala ang ilaw sa mga syudad ng Europa at binalot kami ng malalim na kadiliman. Ngunit ngayon, naiisip ko, hindi lang ilaw ng syudad ang nawala noong sandaling iyon. Ang lumang common sense ang nawala. Ang aking matigas na paniniwala ang naglaho. Nang doon, lumabas ang tunay na liwanag na nakita ko sa kauna-unahang pagkakataon. Bakit walang balita ng malawakang brownout sa Pilipinas? Ang sagot ay masyadong tahimik at masyadong halata. Ang krisis ay nagiging balita lang kapag hindi ito na-manage. Ang tunay na tagumpay ay ang huwag hayaang dumating ang krisis. Huwag tumugon kapag may problema, kundi alisin ang ugat bago pa magsimula ang problema. Ang power grid ng Pilipinas ay isang pilosopiya bago pa maging kalipunan ng teknolohiya. Maaari tayong mag-import ng mas mahusay na sistema. Maaari tayong bumili ng mas mataas na spec na software. Ngunit ang attitude na nakatago sa ilalim niyan ay hindi natin mai-import. Ang bawat individual ay may responsibilidad sa kanyang trabaho at ang organisasyon ay nagtitiwala sa individual na iyon. At sa harap ng krisis, mas pinahahalagahan ang mabilis na pagpapasya ng field kaysa sa komplikadong consensus building. Kung wala ang culture na iyon, kahit gaano pa kahusay ang sistema, hindi ito magagamit ng buo. Baka hindi lang ito kuwento ng power grid. Ang hindi mabilang na hindi nakikitang mekanismo na sumusuporta sa ating lipunan, sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating buhay. Ang bawat isa ay tahimik na gumagalaw sa pamamagitan ng sense of responsibility ng isang tao at tiwala sa isang tao. Gaano tayo ka-aware sa tahimik na kadakilaan na iyon? Ang 30 taon kong paghahanap ay nagtapos ng isang beses at doon nagsimula ang tunay na pag-aaral. Ang pagkilala sa pagkakamali ay hindi pagkatalo. Ito ay isang bagong simula. Dahil mula sa lugar na nawalan ng ilaw, maaari tayong makahanap ng bagong liwanag